Ang pera, pinambili ni June Ray ng 1 kilong bigas. Bili po ng bigas. Ha? Bigas. At 3 pirasong tsokolate. Bili ha, bigas. 144. Sige. Ano din ito, luma? Dito. May expose si Kanisang ko. Salamat. Pagdating sa bahay, sinalubong si June Ray ng kanyang mga magulang. Nagbihis ka? Mag-aalas 3 na ng hapon pero ngayon pa lang daw sila manananghalian. Kwento ng ina ni June Ray na si Mirasol, natanggal sa trabaho bilang janitor ang kanyang asawa nang magbawas ng tao ang pinapasukang kumpanya. Habang sa pagbabalat ng bawang umaasa si Mirasol para dagdag pantusto sa pamilya. Pero hindi raw ito sapat. O maano yan yung bata na yan? Sus, kahit dati sabihin daw maliit pa yan, 5 years old. Maano talaga siya, yung may mamasura yung mga kalakal. Kasama, para lang bigyan siya. Nag-alala ako ma'am, sobra. Kahit ano nga, minsan napalo ko pa nga yan eh. Sabi ko lang, huwag kang ano doon kasi siyempre, ganito siyempre, malay mo, madisgrasya yung bangka, hindi mo masabi. Sabi niya, ma, hindi ako sama, ma, wala kang ulam. Sama na lang ako doon, at least may ulam, may isda ako dala. Nang maluto ang inuwing mga isda ni June Ray, pinagsaluhan na ito ng pamilya. Dito na namin nalaman na may mabigat pa palang dahilan si June Ray sa kanyang maagang pagbabanat ng buto. Ang 18 taong gulang na kapatid niyang si James may karamdaman na hanggang ngayon hindi pa rin matukoy. Ni minsan, hindi pa raw napatingin sa ospital si James. Hindi po siya nakakalakad lang. Sa loob lang po siya. Hindi po siya masaya, hindi po marunong magsasalita, hindi din marunong maglakad. Pag makakaipon po ako, tutulungan ko po kuya para makalakad na siya, para masaya na po siya. Para makasama din po siya sa laot, para makabili ng bigas, pati kung hindi ulam. Yan. Barko dong. Dami imon dong. Sana dong makalakad ka na dong. Para maalam na namin yung ano mo dong. Anong sakit mo. Dahil hindi sapat ang nahuli noong umaga, pagsapit ng hapon, naghanda muli sina June Ray at Bibet sa paglaot. So, 2 beses sa isang araw sumasama si June Ray para mangisda. Ngayon, itong alis nila ng hapon, hanggang gabi na raw ang pangingisda nila sa laot. Magandang hapon po. Di ba tayo tataon pagkasama ako? Hindi po. Ipepwesto nyo yung mga net. Saan banda? Paano mo malalaman? May mga isda tumatalon. Pag may isang tumatalon, doon ka na maglalagay, doon ka na mag-aarya. So banda saan tayo? Nang makarating sa gitna ng dagat, wala nang inaksayang oras si June Ray. Ba't ginagawa mo to? Para matulungan ko pang magulang ko. Bakit kailangan mong tulungan? Yan, bata-bata mo pa.
Wala po sila pang pangbili ng pagkain po. Dahil sa hirap ng buhay, tumigil si June Ray sa grade 3 noong nakaraang taon. Pero babalik din daw siya sa eskwelahan sa susunod na pasukan. Babalik po ako sa pag-aaral. Very good. Bakit gusto mo nang bumalik? Para marunong po magbasa. Pangarap daw kasi ng bata na maging isang pulis balang araw. Sa gitna ng paghango ng lambat, ipinakita rin ni June Ray ang mga sugat na nakuha niya mula sa pangingisda. Bakit ka nagkakasugat sa kamay? Sumasabit po. Yung Sa lambat. Saan masakit? Dito lang sa mga kamay po. Sa kamay. Dahil ba't sumasakit? Pagbubuhat po, patay pag-aatak. Tapos yung kamay, nasusugatan pagka sumasabit. Lagi? Pag natutusok din sa mga mga isda na may mga tutulis na pati alimasag po. Tulad ng nauna nilang paglaot kaninang umaga, ilang piraso lang din ng isda ang nahuli ng dalawa. Kaya pinaparte ko yung isda namin, hati kami dalawa. Binibigyan ko na lang din siya ng pera, ma'am. At dahil gumagabi na, nagpasya na silang bumalik sa playa. Sa dalampasigan, naghihintay si Mirasol. Salamat. Hindi, okay lang. Okay lang. Mas doble raw kasi ang pag-aalala niya tuwing gagabihin ang anak sa laot. Sobrang alala ako yan. Siyempre, iniisip ko siyempre pag masama ang panahon. Yan, una kong inaano. Tapos, wala din ako magawa kasi kahit anong ko, kahit ikulong ko pa yan, ma'am, makatulog kami. Pag gising namin, wala na. O, tapos magulat ka na lang, may kakalabit sa'yo. Ma, tumaong isda. Tapos, ma, pira, ma, bili ka bigas. Pero wala raw siyang magawa dahil gusto ng bata na makahanap ng pagkain nila. Siguro kung maluwag-luwag, makakain ng 3 beses, pero inano na lang namin, sinanay na lang namin na diretso na lang tanghali, tas gabi. Kasi sobrang hirap eh. Ang isa pang pangarap ng bata, mapatingnan ang kanyang kuya James. Pero ang problema, wala raw silang panggastos sa ospital. Inilapit ng Reporter's Notebook sa City Health Office ng Maynila ang kalagayan ng kapatid ni June Ray. Sa unang pagkakataon, mapapatingnan na si James. Hello! Pagdating sa ospital, iba't ibang espesyalista ang sumuri kay James. Sa inisyal na check-up, napag-alamang posibleng may global developmental delay o isang kondisyon kung saan naging mabagal ang pagdevelop ng utak ni James kumpara sa kanyang mga kaedad. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi siya nakakapaglakad, nakakapagsalita o nakakakilos mag-isa. Dahil hindi nakakakain ng maayos at hindi sapat ang nutrisyong na ibibigay kay James, nalaman ding malnourished ang binata. Sa ngayon, mukhang ang kailangan talaga ni Dudong ay isang neurodevelopmental pediatrician. Meron kaming neuro at meron kaming developmental pediatrician naman po. So, i-refer po dun sa mga specialties po na yun. Ang importante, iti-take natin siya one step at a time. Si June Ray laking pasasalamat dahil sa wakas nasimulan na ang pagpapasuri sa kanyang kuya James. Pansin ko po din na masaya na din siya po. Masaya na. Masaya na po din ako. Salamat po ako, nagtulong po sa kanya ng pa-check up po.